Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ito po si Karen ng inyong ka-lunch date. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko, ang bagong programa ng Archdiocesan Commission on Catechesis. Kasama po natin ngayon si Sister Tess. Kumusta, Sister Tess? Hello, Sister Car. Sa lahat po ng ating mga kapamilya, kapatid, kabarkada, katrabaho, at sa lahat po ng ating mga mahal na tagapakinig, lalo na sa mga kapwa ko katikista, isang mapagpalang pananghalian po sa ating lahat. Yes. Ito po si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere, ay muli na naman po ninyong makakasalo sa inyong pananghalian habang binubusog ang inyong pisikal na pangangatawan, ay hayaan naman po ninyo kaming busugin ang inyong espiritual na buhay sa larangan ng ating pananampalataya. Kaya dyan lamang kayo at manatiling nakatutok sa ating Radio Apostolate Program dito sa Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang Kwentuhang Katoliko. Dito pa rin sa DWBL 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ayan, kompleto. Yes. Sister Tess, live Nakakagana tayo ngayon. kasi. Ibigay natin yung ating mga text line numbers para sa Smart. Para po sa Smart, 0918-351-8282. Again po, 0918-351-8282. At para sa Globe subscribers, 0917-363-3738. 0917-363-3738. So, yan po yung mga text line numbers. At tayo po ngayon ay nasa ere at pwede po kayo mag-text, mag-share kung ano po yung gusto ninyong ipabatid sa ating lahat. Kami po ay handang sumagot sa inyo. Thank you po. Oo nga. Inaanyayahan din namin po kayo na isulat o ibahagi sa amin ang inyong mga kwentong buhay na maaari nating ibahagi sa mga susunod na episodes. Kasi di ba, Sister Tess, balak talaga nating maglagay ng pagsasadula sa ating mga episodes. Pwede po nating isulat yan sa email address na kwentuhang.katoliko@gmail.com. Yan po ay i-spell out ko. KUWENTUHANGTUHANG@gmail.com. Yan po ang kwentuhang.katoliko@gmail.com. Pwede po ninyong isulat din sa amin ang inyong mga tanong o kung ano mang meron kayong mga reflections. Pwede din po yan. Isasali natin sa ating mga susunod na episodes. At pwede rin po naman nating subaybayan yung mga previous episodes ng Kwentuhang Katoliko sa ating Facebook page. Yan po ang Kwentuhang Katoliko. I-like po ninyo ang page at subaybayan kung ano ang ating mga pinupost at kung minsan pwede din po kayong sumali sa aming mga pag-uusap o pwede rin kayong magpadala ng mga private messages dyan. Hinihintay natin yan. Very much welcome po kayong lahat. Opo. Actually, may mga nagme-message pero hindi doon. Kung minsan pinapadala sa akin. Personal nga. Oo nga. Likewise. Naging personal na message, di ba? Tapos pinapadala ko rin sa'yo at pinapadala mo rin sa akin. Nakakatuwa talaga tayo ng mga mensahe, no? Oo, nakakatuwa Pag may mga feedback sa atin. Parang nare-recharge tayo pag gano'n, di ba? Very much welcome. Pati po yung mga constructive criticism. Kasi alam naman ninyo, bago pa lang ang ating Kwentuhang Katoliko. 4th week ba natin? Sister Tess, tama, no? 4th week. Parang isang buwan pa lang tayong umiere. At ang ganda nito pwede pang ayusin at pwede pang bigyang daan yung mga comments at suggestions ng ating mga nakikinig. So, ito po ay para sa ikagaganda ng ating programa. Para sa lahat po ito. Pwede. Huwag po kayong mahihiya. Huwag mag-atubiling magbigay ng inyong mga kuro-kuro, ng mga komento. At kung kunyari po, may mga gusto kayong idagdag o baguhin, sabihin lang po ninyo sa amin. Of course, hindi namin
mapapangakong ibibigay namin lahat ng inyong ninanais. Pero kasama po yan sa pagpaplano. Alam po ba ninyo yung mga episodes na ito ay planado talaga? Mula nung simula, yung kasaysayan. Ay ba, Sister Tess, Yes. alam mo bang ang daming nag-comment noon nung nagdi-discuss tayo ng church history? O talaga? Oo, yung ilan ba yon? Hindi ko kilala yung iba, pero yung Oh. dalawa yata, mga kilala ko mismo, sabi nila, Oh. tagal na daw nilang nagsaserve sa simbahan, hindi nila alam, ganun pala yung kasaysayan ng Ay, ating kasaysayan. ng ating Oo. pananampalataya. So, ang ganda kasing pag-usapan yung pinagmulan kasi natin di ba? Kaya mas maganda nga kung yung mga tagapakinig natin ay may natututunan sa ating kwentuhan. Oo, tama. At yun nga yung 'di ba? Kasi tayo kunwari araw-araw nagse-serve sa simbahan o kung kunyari nagsisimba lang tayo o ordinary faithful, nananampalataya, hindi natin alam yung kasaysayan pala natin. Ganun. May thread, 'di ba? Oo. Yung may pattern from the beginning. Kasama pala tayo dun sa kwento. Tayo mga modern ng sugo nung panahong hindi natin iyon. alam. Tayo pala yung ginagalawan natin kasama dun sa kwento ng ating ano yung salvation ng ating Ano ba yun? pagkaligtas. Oh, yun. O yun, Ng ating kaligtasan. Ng ating kaligtasan. So, pag sinama natin yan at pag nalaman natin, doon natin makikita na, nga no, doon ako, yun. Ako yung last episode natin, last week, di ba? Yung huling iniwan natin. Etong kasi last week, di ba, yung discussion natin mula sino ba yung sinimulan natin? Sina Santo Leo Magno, sina Saint Gregory. Saint Gregory, tapos tinapos San namin Leon. ni Bernadette, doon kina San Ignacio de Loyola, tapos yung si Santa Juana de Arco, o si yun, narinig ko rin Blandina, yan. yung batang Oo. martir. Imagine, no? Ang dami na nating sa pang-apat ba na linggo natin Oo. ngayon? So, marami na tayong nalalakbay ang Oo. kasaysayan. Although, ano lang yan? Ilan lang yan, di ba? Piling-pili lang yan sa mga... Ang dami kasi Ang dami. Oo. Yung iniwan namin na tanong, di ba? Kung yung mga taong yan ang nagtuloy sa kwento ni Kristo, tayo, ano ba yung ginagawa natin para maituloy yung kwento niya? Oo. Kaya ito ay kailangan magpasalin-salin para hindi malimutan ng mga Oo. henerasyon. No? Tama. Kaya nga, siguro... Kailangan kinukwento natin at kailangan binabalik-balikan lagi. Tulad ngayon, Sister Tess, today is the week before Holy Week. O So, yung it is the fifth week. Oo, tama. Fifth week of Lent. So, ito ang huling linggo bago yung tinatawag nating mahal na araw. Oo. Kasi sa Lunes, kung sa mga Pilipino, yung tawag na natin mahal na araw, di ba? Yung Holy Monday, Holy Tuesday. Although sa ibang bansa, hindi yata. Parang yung ino-observe lang, yung tinatawag nilang Easter Triduum, di ba? Mamaya, tatalakayin natin kung ano yung Easter Triduum na yan. Oh, Naku, grabe. kanina excited ka, Sister Tess. Kasi ibang naaalala mo Oo nga. Ako rin. Kasi pagka-Kwares may pinag-usapan natin, lalo na bata pa kami. Kasi mainit, di ba? Halo-halo. Kami rin, may nagtitinda ng Sarap. halo-halo sa tabi. Tapos, yung mga usong prutas. Ano nga ba? Ngayon, uso na yung kasoy. Kasoy, oo. Uy, may nakikita Marami na pa. rin akong mga... tama ba yun? Tama rin. Ano ba yung tama? Sampalok. Sampalok. duhat. Nakakatulaway. Oo, sarap. Kanina, bago ako umalis sa bahay, pinakain muna ako ni Mami ng Star Apple. Kay Social ka Mito. naman. Ang sarap nun pag malamig, di ba? Kanina nga galing ako ng Capitol. Yung nadaanan ko mga hilaw na mangga, ang Ay, dami. sarap. At saka yun nga yung taramindo, ang sarap. Oo. Kaya lang baka sasakit ang tiyan natin. Oo Kasi nga. mainit sa labas, tapos medyo, anong tawag dito? Medyo Nagre-rain maambon shower. kanina. Oo, Oo, oo. nakikita ko nga. Parang in Sana Kapampangan, tuloy-tuloy nga yung ulan na yun. Lilintik panas. Yung, Ganun ba yun? Yung pinong-pinong... Oo, yun. Ano, Kaya nga medyo nabasa yung payong ko Oo. kanina O paano yan? Kasi summer na. So Oo. Lent, no? Lent. Kasi actually, tapos na yung patapos na halos. Hindi patapos. Oo. Di ba pag papasok na yung mahal na araw, yan na yung last few days of Lent. Pero ano nga ba yung Lent? Lent ng Lent Ano nga Oo ba yan? nga. O Kwaresma. Oo. Ano yung ibig sabihin ng Kwaresma? Yun ba yung mainit na summer? Yan Dati. ba yung...
Yun ang alam natin. Yun yung alam natin, di ba? Oo, Nung kasi bata pa tayo. tayo. Abang ngayon naman, dahil nga sa medyo nasa edad na tayo, Alam na natin. lalong lumalawig yung pagpapakahulugan natin sa salitang Kuwaresma. Oo. Sa Kapampangan, sa Tagalog, sa Espanyol. Galing natin kasi yan sa Espanyol, yung Kwaresma, di ba? Oo. Tapos sa English naman, yung Lent. O sige. Meron din sa Latin, Ano? Quadragesima. Yun, doon galing yung Kwaresma. Ayun, Sige, natin, no? Sister Tess. Yes. Ikaw ang take charge. Anong ibig sabihin yan? Okay, no? So, yung salitang Kuwaresma, kagaya ng nasabi ko sa kanina, no, yung Quadragesima mula sa salitang Latin, ang ibig sabihin nun, pang-apat na po. Kaya sinasabi nila 40 days. Oo, from the word 40. 40, Oo, oh. kaya Kuwaresma. Tama. Kaya may quadragesima may isang circular na ganyan. Pero hindi naman yun related masyado sa Lent. Pero yun pala yung pinagmumulan nun. 40. Quadragesima. Oo. Okay, sige. So, ang ibig sabihin naman ng Kuwaresma, no? Isang pagtalima sa liturhikal na taon ng maraming Kristiyanong sekta. Pangmatagalan para sa isang panahon ng humigit kumulang 6 na linggo na Tama. humantong hanggang sa Pasko ng pagkabuhay. Yung pala yun, no? So, kailan nagsisimula yung Kwaresma, Sister Tess? Oo, no? Yung- Batay sa karamihan ng kanlurang sekta, ang Kwaresma ay nakuha upang tumakbo mula sa Miyerkules ng Abo hanggang sa Huwebes Santo o sa bisperas ng Pasko ng Pagkabuhay. So, kasama yung Santa Iglesia, it's a Western, tayo, yung orientation natin kasi Roman Catholics. Oo. So, nagsisimula nga yan, Ash Wednesday. O yung sa Ash Wednesday. Once na pumatak yung Ash Wednesday, Oo. ayun. Sa ating mga Kapampangan, Espanyol pa yung tawag natin Oo. sa Ash Wednesday eh. Ano kasi? Miyerkules De de Ceniza. no? Napaka-lalalim ng mga salitang ginagamit natin pagdating ng Kwaresma. So, alam mo ba, Sister Car, yung mga tradisyonal na layunin ng Kwaresma para maihanda tayong mga mananampalataya sa panahong ito. So, nandyan yung tinatawag nating una, panalangin. Pangalawa, penitensya. Pangatlo, ang pagsisisi. Pang-apat, may tinatawag tayong almsgiving. At ito yung madalas na nakakaligtaan natin, yung pagtatanggi o pagtatanggi sa sarili. 'Di ba? Madalas oo. tatlo yung Teka. natatandaan Baka natin mamaya masyadong nakakabusog. Baka mamaya mabilaukan tayo. Ang daming Pero, konsepto. Pahapyaw lang yan. Oo. Kasi as we go along the way, titingnan natin yung bawat isa kung ano yung talaga mga dapat nating tandaan at dapat Oo nating nga. isabuhay. Kasi, Tsaka mamaya, Sister Tess, pag nakahabol si Father Bong, sa kanya natin yan oo, papa-explain. magtatanong tayo sa kanya. Oo. Kasi nag-recollection po si Father Bong, hinihintay natin. Maya-maya lang siguro nandyan na siya. So, Pero Sister ang Tess, daming balikan Father Bong, natin. Oo nga. Sino kayong Father Bong? Abangan! Alam nila, in-announce natin Ay, last week. ganon. Late na pala ako. Hindi kasi ako nakakakinig nung Friday yata yun. Si Father Bong Feliciano yan, yung ating director for Ay, katsokara field natin director yan. oo, sa catechesis. Palgigita niya naman kalupatan. Huwag mo nang bubukihin. Hindi tayo kauubusan nito Oo dahil nga. sa kakatawa dyan. So, kung babalikan natin yung Kwaresma at yung Lent, bakit nga ba 40? Saan galing yung, bakit, yun, nag-assign na lang ba sila ng 40 para may 6 weeks or something like that? Tama ba yun? O may pinanggagalingan talaga yung 40 na yan? Sa aking nabasa, Sister Tess, Ano ba? paggunita din kasi yung Lent o yung Kwaresma, paggunita sa 40 taon na paggala-gala ng mga Israelita sa desyerto. Oo. Ano ba yung 40 years na yon? Eh di Old Testament pa yan, di ba? Oo. So kung Old Testament, ano nga bang nangyari? Bakit sila gumala-gala ng Yung 40 Exodus. years? O yun, Exodus. Mm-mm. Alam mo yung mga alaga ko, kita mo naman 'di ba sina Karen, sina Bernadette. May mga favorite na pinapanood yan eh. Napaka yun. Ma-action yun. Yung The Passion of the Christ, syempre, yun yung pang New Testament na yun, 'di ba? New Pang Testament Lent. naman Pero yun. bago yun, yung pinapanood nila, nung una hindi nila maintindihan ba't daw pinapanood ko sila ng cartoons.
Ano ba yung Ano nga ba pinapanood mo? yung Prince of Egypt? Oo. Di ba? Ano ba yung kwento ng Prince of Egypt? Di ba Oo. yun yung Exodus kwento kung paano si Moses. Na lumaki as a prince of Egypt kasi 'di ba adopted siya. Oo. Tapos nung lumaki na siya, nalaman kung ano yung tunay niyang pagkatao, and he was the one who led the Israelites out of the land of slavery, which was Egypt. Pero yun nga, led out of the land of slavery. Diyos ko po naman. 40 years naman nasa no? desyerto. Oo. So, ano yung 40 years na yon? Pag titingnan natin, kasi naging tema namin yan sa isang penitential service namin, sa isang Lenten year sa Santa Rita noon. Oh. Yung desyerto pala, symbol yan ng purification din. So, oo nga naman, kasi nung nasa Egypt sila, syempre, hindi to literal ha, this is very figurative. Oo. Nung nasa Egypt sila, yung mga tao, ano ba yung ginagawa nila? Marami mga pagsubok na dinaanan nila di ba? Aside from pinahirapan sila, pero syempre, parang nabahiran na yung pananampalataya Yung mga Diyos-Diyosan ng mga... Naging impatient kasi sila Oo. Nawala na halos yung pananampalataya nila sa Diyos. Bakit ba? Ano bang ginagawa natin dito? Bakit hanggang sa kasalukuyang ito? Bakit naglalakad pa rin tayo dito sa disyerto? Saan mo ba kami talaga dadalhin ng Diyos mo? Yun diba? yung purification. Kasi kailangan talaga maging patient ka. Yun nga, dahil nga nung nandun sila sa Egypt, halos sumamba na rin sila dun sa mga Diyos-Diyosan, di ba? At tingnan mo naman, di ba parang tumalikod lang ng konti si Moses sa kanila. Biglang may golden calf na. Ang tindi nila, no? Gumawa sila ng sarili ng Diyos-Diyosan. Oo, may sarili ng Diyos-Diyosan na rin sila. Na bawal yun talaga. Ano yun tawag dito, violation sa part of the first impatience na commandment. rin yun. Kasi siguro iniisip nila, ano ba yan, paikot-ikot tayo, sabi nila, out of slavery. Poverty naman yung inabutan. Ano ba yung makakain sa desyerto? Kundi pa sila pinaulanan ng manna from heaven. Di ba manna yung parang flakes, parang wafers na galing sa langit. Halos wala na silang makain. Kasi nga yung tinandaan nila yung sinabi ni Moses na sila ay dadalhin sa lupang pinangako which is with flowing milk and honey, di ba? Yes. So ibig sabihin na talagang mamumuhay sila ng payapa at masagana doon. Yun ang kanilang pilit na hinahanap. Kaya naging impatient kasi sila doon. Oo nga. So yun, that's 40 days in the desert. Ginugunita natin yan sa Lent. Of course, 40 years in the desert pala sila, no? Tumanda na sila't lahat. May mga nagsipag, yumaon na yung buhay. Nandun pa rin sila sa desyerto. But it was a very, very necessary exercise, I think. Kasi nga naman, ilang taon silang servants, ilang taon silang slaves. So yung matagal din, 'di ba? Generations and generations. So yung pamumuhay nila sa desyerto, kailangan 'yon bilang paglilinis. Kung tutusin, konti lang na panahon yun kumpara doon sa naging buhay nila sa Egypto. Alam mo yung Sister Tess, 'di ba, tumira ako sa desyerto. Although sandali lang naman. Isang buwan lang naman ako doon. Pero yung maiisip mo pag nasa desyerto ka, kasi down to the basic necessities Yung tubig, iinumin, di tulad ngayon. Kunwari, dito sa atin, kasi hindi naman tayo, sagana tayo sa tubig, sa lahat. Sa lahat ng ating kailangan. Gusto mong maligo, maliligo ka. Gusto mong uminom sagana tayo sa tubig. Kahit summer, kita mo. Kahit wala kang jetmatic, di ba? Kahit wala kang gripo, may poso dyan, mag-igib ka lang, pwede kang mag-enjoy, kahit magbabad. na maglublob ka pa dun sa poso. Di ba? Habang naliligo ka, binobomba pwede kang mo. magbabad. Sarap, diba? Ay, sa desyerto, hindi pwede yan. Wala. Planado talaga, pati yung pag-inom. At alam mo ba, yung tubig doon na iniinom, ang mahal-mahal. Mas mahal pa sa gasolina. Tama. Mahal. So, planado talaga yung pag-inom. Hindi pwedeng aksaya. Yung pagluluto, planado. Lahat. So, can you just imagine kung 40 years in the desert ka, measured, yung
de numero, yung lahat ng kilos. Nakametro lahat, no? Oo, kasi basic necessities, kung di kailangan, hindi mo gagawin. Hindi ko yata makikinita ang sarili ko na sa ganong klaseng kalagayan na tayong lahat talagang mahilig tayo sa tubig. Oo, tayo yan Konting dumi Lumaki lang tayo tubig. sa tubig eh. Oo. Oo. O, tapos, from time to time, umiinom tayo. Kagaya ngayon, Oo, nagkakape yan. ako. Yun. Hmm. Oo nga. Hindi pwede sa kanila yan. So, you can just imagine kung anong klaseng purification, kung anong klaseng yung pagtitiis at talagang magiging patient ka. Oo, Magiging kailangan. patient, magiging, anong tawag doon? Yung in Kapampangan, Mapibabata. mapibabata. Yes. Paano yun sa Tagalog ulit? Matiisin. Magtiyaga, magtiis, oo. mapagbata. Yun, Oo, malalim na oo, Tagalog tama, yun. mapagbata. So, paglilinis talaga ng kalooban yan. At yun. yung mismong relations, yung pakikitungo mo sa kapwa, di ba? So, yan yung isang ginugunita natin. At kahit papano naman, tulad ng nabanggit mo kanina, may prayer, may almsgiving, o yung fasting. Pagsisisi Oo. nga, no? Yung fasting, yun yung number 1 dyan. Yung fasting para sa disiplina, di ba? Pero alam mo ba, Sister Tess, ayan, nahanap na naman natin. Pwera daw sa 40 years in the desert. Yung isang inaalala pa natin, yung 40 days of fasting ng ating Oo. Panginoong Hesukristo. Oo. Di ba? Isipin mo na, si Jesus Christ, within 40 days, natiis niyang hindi kumain. Oo. Walang tubig. Tayo, pag naramdaman natin yung sikmura natin, kami merienda lang natin. Oo, maya-maya. Lagi na lang siya natin ang pinakikinggan natin kapag bumulubok. Gutom na ako. Hanap ka ng pagkain. Pero si Jesus Christ, within 40 days, no? Hindi niya inalintana yung gutom, yung pagkauhaw niya, no? At wala siyang ginawa. Kasi sabi naman, sa mga ganong mga pagkakataon at kondisyon ng ating katawan, kailangan na doon daw tayo nakaka-realize na tayo ay manalangin para maihanda yung sarili natin sa paglilinis mismo ng ating kaluluwa, hindi lang ng katawan. Nako, paano nga ba? So, yung paggunita na yan, dinadala natin sa panahon natin, di ba? Yung 40 days na yan. Pero tama ba, Sister Tess, bakit parang hindi naman yata 40 days? It's more than 40 days. Kung minsan naging 46, di ba? Kasi, di ba, yung 40 days, puwera yung mga anong tawag dito? Sundays. Kasi yung Sundays, exemption. Dahil yun yung ating yung Sunday kasi sa mga Katoliko, sagradong mga araw yan. Parang equivalent yan ng solemnity tsaka mga festivities, di ba? Oo. So, hindi kasama. So, yung pagbibilang natin, 40 days, mula Ash Wednesday hanggang Huwebes Santo, yung Miyerkules Santo siguro. Tapos, minus yung mga 6 na araw ng linggo. Kaya naging 46 na sinasabi mo kanina. May mga plus minus. Plus minus yan. Oo. So, pag ganun, sige, paggunita ng ating Lenten practices, naku, Sister Tess, ano nga ba yung ginagawa natin pag Kwaresma? Di ba tatalakayin din natin yung mga yan? Oo. So, yun nga last Sunday, kahapon yun, no? Nung nagsimba ako, wow, sabi ko, ang sarap ng kulay ng paligid ng simbahan. Tanong mo. Bakit? Anong kulay ba? Ube. Iba yung naisip mo sarap. niyan eh. Halayang Eksakto ube. Oo, halaya ube talaga. Eksakto. Exactly naman, nakadress ako ng violet. Wow, color of the day is violet. Tapos Liturgically sound yung... Oo, tapos yung nakakapaligid sa akin, yung mga santo, nakatalukbong na sila. No, lahat ng mga santo namin. Isa lang ang kulay, ang sarap talaga. Ano nga ba naman ang ibig sabihin ng pagtalukbong sa mga Oo nga, bakit nga images natin, mga crucifix natin, no? Tapos mapapansin mo rin na walang gayak ang altar. No? Oo nga. Walang Oo, kandila, walang mga nakasulat flowers. kasi yan, nasa rules ng liturgy yan eh. Pag Advent tsaka Lent, di ba? Bawal yung flowers. Oo. Except for yung, kung maaalala ng ating mga nakikinig, yung
Laudetere Sunday. Di ba yung... Laetare. Wow. That was last Sunday. Oo. Naka-pink naman. Naka-rose. Yes. Naka-rose. Oo. Pwede yun. Pwedeng may bulaklak. Kasi Naka-roses. ibig sabihin, sandali na lang yung paghihintay. Oo. Yun. Anyway, continue. Bago Yun tayo nga, no? mag-break. So, yun nga, yung daw talukbong ng kulay lila o violet sa mga images natin, o mga crucifix sa simbahan, ibig sabihin tayo ay tumatalima o sumusunod sa panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa ating sarili, sa ating paglilinis ng ating kaluluwa. Yun. Tapos, yun nga, no? Kagaya ng napagkwentuhan natin kanina, yung panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda para sa pagdiriwang ng ating misteryo ng ating pananampalataya, Sister Car. So, yung misteryo ng ating pananampalataya, yun ay ang, ano ba sa Tagalog ito? Yung Passion, Death and Resurrection. No? Oo nga. So, Magkakadugtong kasi yan, Sister Tess, di ba? kumbaga triplets ang mga to na hindi dapat magkahiwa-hiwalay. Kasi, yan ang ating ginugunita sa panahon ng Kwaresma. So, alam mo ba, Sister Car, yung pagsisimula ng Kwaresma sa Ash Wednesday ay natatapos sa paglubog ng araw sa Huwebes Santo. Tama. Tapos, yung Semana Santa, ang huling bahagi ng Kwaresma na nagsisimula sa Linggo ng Palaspas. At Ayan, sa linggo na yan. this coming Sunday, Oo. no? Linggo na ng Palaspas. yung Kaya nga sa tinatawag na Palm Friday, Sunday. ipapaliwanag ni Father Pep kung ano yung liturhiya na yan eh. Hindi yung basta-basta na lang tayo pupunta sa Oo. linggo, tapos Magdadala ng Palaspas. magdadala ng palaspas. Oo. Tapos kung minsan magtataka ka, ba't pagkahaba-haba ng mga Ang readings dami. for the day? Bakit umaabot ng halos 2 oras kung minsan yung Oo. seremonya? Dramatized pa yung mga gospels. Oo, dramatized diba? yung gospels. Bakit nga ba yan? Oo, Abangan yan no? sa Oo, kay Biyernes. Father Pep. Oo. Siya yung makakasama natin dito sa kwentuhan natin. Oo, sa Friday. So yun nga, no? Ang Semana Santa, ang huling bahagi ng Kwaresma na nagsisimula sa Linggo ng Palaspas at pagpapakasakit ng Panginoon at natatapos sa paglubog ng araw ng Huwebes Santo. Oh, yun. Yun Teka, pala yun, no? break. Kailangang namnamin natin ng Oo, ibig no? sabihin Ang yan. dami ng mga dapat natin pag-usapan sa araw na to, ng Oo nga. Lunes. Ala, Yes, pasimula Sister pa Car? lang yan. Sige Oo. nga. Sister Tess, kailangan natin ng break at magpapatugtog muna tayo ng isang magandang awitin. Beyond my eyes can see, there must be something more. Beneath the surface rush of things, there's something else in store. Beyond this daily strife, there must be more to life. An underlying rhyme and things I must have known before. Before the seasons changed, before I grew too wise, I watched the passing clouds in search of meaning in the skies. I read between the lines, but the verses lost their pride.
Nagbabalik po tayo dito sa Kwentuhang Katoliko, dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Sister Tess, nasimulan na natin kung ano yung mga kaugalian na ginagawa natin tuwing Kwaresma. Teka. Bago natin ituloy, ang dami kasi, no? Kasi actually, itong buong linggong to, yun yung grabe, tatalakayin natin. Ang dami talaga. May sistema yan. Hindi naman Sige. basta-basta na lang pinapagawa sa atin ng ating mahal na Santa Iglesia, di ba? Yung parang bibigyan ba tayo ng menu tapos pipiliin lang natin kung ano yun lang. yung gusto natin. Oo. Hindi naman ganun, di ba? Yung siguro we should start from the very beginning. Parang nag-sound of music Oo tayo. nga. Let's start from the very beginnings. Kailan ba nagsisimula yung Kwaresma? Yung sabi mo nga kanina sa Ash Wednesday. O yung Miyerkules de Ceniza o Miyerkules ng Abo. Pero 'di ba, bago pa mag-Ash Wednesday, alam na natin na malapit na yung Kwaresma kasi yung mga parish priests natin, inaanunsyo na 'yan. Pwedeng dalhin yung mga lumang palaspas. Yun. Kung pwede daw, di ba, yung mga luma, ibig sabihin, mga tuyo na, yung mga, malulutong na. Malulutong na yung mga dahon. Yung mga dahon, kung pwedeng dalhin sa sacristy, kasi daw, ganito, ganyan. Ano nga ba yung ginagawa? Kung Miyerkules de Ceniza ngayon, kagabi o kahapon, di ba may ritual din yan, yung pagsusunog ng mga palaspas. So, una lilinisin muna. Naku, yung usually naglilinis ng mga yan, yung mga EMDC tsaka yung mga altar servers, 'di ba? Yung mga little boys talagang iisa-isahin yung mga palaspas to make sure walang stapler, walang hihimayin muna. Walang thumbtacks, wala ng susunugin. plastic. Oo, tatanggalin yan lahat, lilinisin para pag sinunog, malinis. Na siya. Kung may stapler nako. Hindi kawawa naman yung mga Hindi naman siguro. Kasi makakapan naman ng EMDC o kaya ng pare. Baka sila yung masusugat. Oo. Sa bagay. O, di pagkatapos nilang gawin yon, pag nilinis na, may ritual di ba? May dasal muna, tapos pag sinunog, magiging abo. Pag naging abo na, lalagyan ng holy blessed oil, and then, di ba, babasbasan pa rin yan ng holy water para maging basa. Tapos yun yung magiging yung isasama dun sa mga ritual. May misa, 'di ba? Yung Ash Wednesday natin, may mga misa. Tapos yun yung ibabaha-bahagi na, ipapart i-divide, ilalagay dun sa mga lalagyan ng abo. At yun yung ipapahid sa ating mga noo. Bakit nga ba pinapahiran tayo ng noo pag Ash Wednesday, Sister Tess? Ano nga ba yung kinukwento sa'yo ng mga lola mo nung bata ka pa? Lola talaga, ha? Mga friends. Kaya nabinyag ko ng Lola Pepang sa akin. Huwag kang maingay. Shh, tayo lang na lang nakakarinig. Huwag kang maingay. Okay, so... Sige na. Ano yung kinukwento ng ating mga lola? Kasi pagka inaantadahan tayo ng abo sa ating mga noo, hindi lang basta dumi yun, no? Kundi ito ay simbolo na tayo ay tumatanggap sa ating pagkakasala at magbalik loob sa Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng tayo ay maniniwala sa mabuting balita, no? At tumalikod sa ating mga kasalanan, no? Tama. Yan yung pagtanda na tayo ay galing sa abo din. From diba? the dust. You diba, came, and to dust you shall return. Tama. Dati yun no? Oo, yun pero yung iba formula. na ngayon. Actually, dalawa naman yata yung formula. Yung isa, pag pinapahid sa ating mga noo, yung sinasabi, isa, remember you are dust, and to dust you shall return. That's one. Tapos the other formula is, turn away from sin and be faithful to the gospel. Yun. So either or, pwedeng isa, pwedeng gamitin. Yung isa. But then, from the past years, yung pangalawang ginagamit na, yung tumalikod ka sa iyong mga kasalanan at maniwala sa mabuting balita. I see. So, yun yung ginagamit ng ating mga EMDC at saka yung pari mismo. Kasi, yung kura. yung ating mga kura na formula. Tama nga naman. Yun yung pagtanda na tayo yung mga makasalanan at tayo yung mga mortal na pawang mga mamamatay sa
Pag At umabot saka- ang panahon. Oo. At saka kapag yung pagsisisi kasi, hindi lang yung basta nagsisi ka sa isipan mo o pinadaan mo lang sa hangin yung pagsisisi yun eh. Kasi may proseso rin itong dapat na daanan. Hindi lang sa nagkasala ako o yung nga sabi ng iba, diretso na lang daw sa Diyos kung ano man yung mga hiling natin o yung dasal natin. Pero parang kagaya na nga ng nasabi natin, no? Dumadaan mo na ito ng tamang proseso, hindi ba? Basta, yan, yung tandaan natin, yung Ash Wednesday, yun yung tawag sa atin para magsisi, di ba? Oo. Kailangan magsisi at mamuhay ng banal. At tayo rin ay may pagtawag din sa atin kasi tayo mga mortal, tulad ng nasabi ko kanina, tayo mga tao lang na mga mortal nangangailangan ng patuloy na pagsisisi. At yung pagsisising yan, hindi lamang iisang beses. Yun nga, hindi lang Ash Wednesday, tapos na yung Ash Wednesday. Isang araw lang yun. Oo. Throughout the whole year, kailangan may pagsisisi. Pero, yung panahon ng Kwaresma, all the more na kailangan, parang kumbaga dinidiin natin sa sarili natin yung pag-alalang yan, yung paggunita talaga. Oo, tsaka sa larangan ng pagsisisi, may mga bagay na dapat tayong bigyan ng pansin o dapat na pagtuunan ng panahon, no? So, una, kagaya kanina, nasabi natin yung salita ng Diyos, kailangan paigtigin natin ang pagninilay sa salita ng Diyos, Sister Carr. Kasi, alam naman natin na makapangyarihan ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita, lumikha ang Diyos. At sa pamamagitan ng salita, yun din ang nagligtas sa atin sapagkat nagkatawang tao si Jesus Christ. At tanda natin na si Jesucristo ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Namuhay siya dito sa daigdig, ipinako siya sa krus, namatay at muling nabuhay. So, sa pamamagitan niya, tayo ay nalikha at naligtas, hindi ba? Of course. Tayo ay niligtas Oo. ng ating Panginoong Hesukristo. Yan yung lalo nating ginugunita. At siguro, kung sa personal, Sister Tess, no, yung Kwaresma at lalo na yung Holy Week o yung mahal na araw, yan yung personal na conversion stories natin. Diyan pumapasok kung minsan. Pero kung sa atin naman na hindi naman ganun kadrama yung mga Buhay natin, yan pa rin ang tawag para balikan na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakasakit Oo. at hinayaan niyang siya'y alipustahin para sa atin. Oo. That was because of love, Sister Tess, di ba? Oo. Kaya nga, yun ang alam naman natin kung ano yung sinasabi sa John chapter 3 verse 16. Ayan, ang pinakauna kong na-memorya verse yan. At saka yung chapter. Ano yan? Yung bang, sa English ha. Sige. For God so loved the world that He gave Gave His us- only begotten Son, that whoever believes in Him will not die, but will have an everlasting life. Ka-generation kita, World Youth Day 95 yan eh. Oh, imagine. Oo, hindi tayo talaga magkalayo. tatatak, di ba? Tatatak talaga, di ba, Sister Ang Tess? ganda kasi. Ramdam na ramdam talaga Oo. natin yung pagmamahal ng ating Panginoon eh. Kanta pa pala yun, di ba? Oh, for God so loved. Ay, Yan. hindi na ako kakanta. Kasi pinagtatawanan na ako ni na Bernadette at ni na Karen eh. Pwede naman. Importante, nagkakaroon ng tono yung kanta mo. Ano ka ba? Nakakanta ka pa rin. Mamememuhan na talaga ako ni Father Pep. Ayoko. Huwag naman. Anyway, so, ano pa, Sister Tess, yung ating mga ginagawa tuwing Holy Week? O, Lent muna. Of course, hindi natin kailangan kalimutan yung time-team na panalangin, syempre. Yes, of course. No? So, sa pananalangin, dalawang pamamaraan naman yan eh. So, ano nga ba yung dalawang pamamarang ito? So, meron tayong tinatawag na communal prayer. Ano yun? Ibig pagdalangin. sabihin? Kaysa ng pamayanan. Okay. From the Pwede word na ba yung communion. mga prayer sessions with the group? O kailangan pumunta muna ng simbahan para kasabay lahat ng mga nananampalataya? Kunwari, tuwing misa. Ayun. Isa Paano yun. yun? Paano yun? Sige, kwento. So, yung una, yung pagsisimba tuwing linggo o kahit na araw-araw kung saan may misa sa mga simbahan. And then, tayong lahat ay
ang tawag dito, alam natin yung Liturgy of the Hours. Oo, kasi yun yung dasal ng mga talasal Pantaya in Kapampangan, di ba? Oo. May mga oras yan eh. Nagsimula yan sa mga monghe. Monghe. So 3 a.m. nakagising na sila. Tapos may invitatory na tinatawag. After 3 a.m., 4, tapos 6 yata, and then 9 in the morning, 12 noon, yun yung noon time, o midday prayer. Tapos 3 in the afternoon again, and then 6 in the evening prayer. And then 9 in the evening, yun yung night prayer, yung pagsasara. Oh, kasi malakas daw ito eh. Malakas na pananalangin kung may hinihiling ka. And then, totoo yan, makikisabay ka sa mga nananalangin dito sa Oo. Liturgy of the Hours, no? Totoo yan. Yun. Ay, nako, pwede kong ikwento yung karanasan namin sa organization. Kapag may hinihiling kami, again, nagdadasal naman tayo, hindi para maging reward ng Diyos yung hinihingi natin, 'di ba? Usually yung pagdadasal at kasama na rin yung fasting para yan ma-purify yung sarili mo at para luminaw kung ano ba talaga yung hinihingi mo. Usually naman kami sa organization, kita mo sina Karen, sina Bernadette, sina James. Yung mga dasal namin, kunwari may magbo-board exam, isa sa kanila, o yung... So, isinasagawa ninyo ito? Oo, may mga special Yun. intentions na hinihingi kami. Usually, sabay-sabay magsimba. Kung minsan kasi, may iba sa kanila nag-aaral sa Manila, so hindi kami pwedeng iisang lugar lang. Oo. Ano yon yung... pag-uusapan lang namin, kunwari 8 a.m. na misa kung saan man, sabay-sabay, Oo. na hindi pare-pareho yung lugar. Lugar. Oo, tama. Tapos yung mga prayers namin, yun, maglo-lods, magve-vespers, tapos yung compline, yung last, yung evening yan 9 p.m. Sabay-sabay kami magdadasal. Kaya kung minsan, kunyari, nagchat-chat pa kami or nagte-textan, ano yan kasi as an organization, may unspoken policy kami na dapat alam namin yung nangyayari sa isa't isa. Hindi required pero at least yung kumustahan, di ba? Oo. So kung minsan, evening, nagte-textan, tapos biglang titigil, sabihin namin, teka, magko-complain muna ako. Lahat kami ganun, tapos sasagot yung isa, okay, sasabay na po ako. Tapos sabay-sabay. Oo. And Sister Tess, napakamabunga ng pagdadasal na yan. Hindi man lahat ng hinihingi namin nabibigay kasi talagang gano'n, 'di ba? Oo. Hindi lahat ibibigay sa iyo. In Pero God's alam mo time. yung epekto sa mga tao, sa mga nagdadasal mismo. Yung pansin ko dito kasi kita mo puro bata yung mga kasama ko, 'di ba? Teenagers and young adults. Yung mas mapayapa, yung Maayos yung pakikitungo sa bawat isa. Oo. Parang isang puso't isipan lang kayo. Oo. Maganda Tapos, yun. nag-mature. Mula nung ginagawa namin yan, yung mga prayers na yan, Liturgy of the Hours, ay, mas payapa. Tsaka, feeling ko nga, Diyos, mas mature pa tong mga to sa akin pag umabot yung panahon. Kasi, Bandang huli ka ang bunso dyan. oo. Kita mo, ramdam Okay na lang. ramdam. So, yung sabi mo nga na powerful yung Liturgy of the Hours. Oo, totoo yan. Hindi ko yan sinasabi as a theoretical... So, ikaw mismo, witness Oo. ka dyan. Oo. At Oh, hindi imagine. hindi sa sarili ko lang hindi personal na ginawa. Oo. Nakita ko sa grupo. Oh, yun. Yung grupo mismo nag-mature ng maayos. At yung trabaho systematic kasi Maayos yun nga alam lahat. namin na malinaw sa amin yung ginagawa namin hindi pang sarili, 'di ba? Para naman yan sa Panginoon Oo, tama. Kita mo yung pagtatrabaho nila mas naging systematic, mas lalo pang naging systematic at mas mabilis. Yun ang importante kasi dyan Hindi yung tao sa tao. Importante kasi we are always acknowledging God para yung mga trabaho natin talagang may sistema, maayos at panate yung kaisipan natin. Ano man yung Yes. ginagawa natin, di ba? Yes. Gaano man kakomplikado yung trabahong ibubuhos sa'yo, Sister Car. Totoo yan. No, grabe. So, yun, tama ka. Kung yung sinabi mo nga yun, Liturgy of the Hours, very powerful. At yung sabay-sabay na pagdasal, very powerful. I can say, correct ka dyan, Sister Oo. Tess. Big check. Big check. Yes. Tama. O, lalo na. O, sige, balik tayo sa Lent. Kasi yung Liturgy of the Hours, kahit hindi Lent, pwede mo naman gawin yan the whole year through. Oo. So, balik tayo sa Kwaresma. Yes. So, yun isa pa sa mga tinatawag nating communal prayer,
this Holy Week, Quaresma pala, yung daan ng krus, Way of the Cross, Yun. di ba? Di-discuss natin yan bukas ba? Pati yung bisita Oo, iglesia. yung detalye niyan, yung history. Pag-uusapan natin yan. Okay. Sige. So, after ng yung communal prayer, meron din tayong tinatawag na personal prayer o yung panalangin na nag-iisa ka lang, no? So, ano ba yung ginagawa natin kapag nag-iisa tayo sa pananalangin? So, Pwede ba dyan yung mga devotions, Sister Tess? So, actually, yung pagdalaw natin sa banal na sakramento. Yes. Ay, naku, yung pagdalaw na yan. Alam, nung bata pa tayo, ayan na naman tayo eh. Di ba? Kasi ba yan? napansin ko lang recently, hindi na pala lahat ng mga bata alam yung pagpasok mo sa simbahan na may Blessed Sacrament, paano mo lalaman na may Blessed Sacrament? Di ba? Nakailaw, may Oo. red light. Tsaka Yung maliit na lalagyan, compartment, yung- no? yung Nakafocus yung light doon eh. nasa sanctuary, 'di ba? Nandun sa tabernacle si Jesus. Eh 'di ba Oo. kaya nga yung mga bata sinasabi, pag tinuturo, yung tabernacle, yun yung bahay ni Jesus. Tapos may ilaw. Pag nandyan siya, nakailaw yung red candle usually. Tapos 'di ba yung tinuturo sa atin yung O Sacrament. Basta pagpasok mo ng simbahan luluhod. Of course, you have to genuflect. Hindi na yan ginagawa ng maraming grabe. tao ngayon. Tsaka mismo sa simbahan, naguhuntahan ang ingay Di habang pwede hinihintay yun. yung mass. So, madalang na lang, lalo na sa mga nakakatanda ngayon, yung nag-genuflect nga sila. Oo, dapat pati Kahit bata. na baw lang. Kasi kailangan bata pa lang tinuturo mo na yung Asan ba si pag-genuflect. Jesus? Baka mamay tatanong, asan si Jesus? Diyan, wala naman dyan. Ay, nako, Kailangan. your real presence, hindi na naman Oo. nadidiscuss. Yun ang Anyway, importante. pero kailangan nating ituro uli sa mga bata. Tapos, di ba, may prayer pa eh. Oo. May standard prayer. Pagpasok mo, pag-genuflect, sige, tapos luluhod ka sa kneeler. Oo. Tapos diretso yung, O Sacrament, Most Holy, O Sacrament Divine, all Most praise and all Holy. thanksgiving, Oo. every moment thine. Tapos, one Our Father, one Hail Mary, one Glory be. And then, isasara mo ulit ng O Sacrament, Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Hindi na pala yun ginagawa ngayon. Wala na. Hindi na alam. Naku. Tsaka nakakalungkot. Napakarami ng mga practices, yung mga old practices na dapat na isinasagawa hanggang sa kasalukuyan ngayon. Kahit na yung mga nakatatanda, hindi na rin nagagawa. Di ba paggalang lang naman yun? Tamang paggalang. Kung tayo, kunyari, bibisitahin kita sa bahay mo. Eh, di ba yung unang gagawin ko, hello, Sister Tess, Kakatok, kumusta? O, oo. kakatok. Tapos, magbibigay Magbibigay pugay. Tama. Eh, lalo na pa kaya yung sa bahay Panginoon. ni Jesus. Oo. Naku po. So, siguro dapat ngayong Lent, gawin natin, ituro ulit sa ating mga Sana nga. kabataan yung ganyang kaugalian. Kasi hindi lang naman tuwing Lent, all the more, di ba? All the more ngayong Lent. At saka yung isa pa yung pag-rosaryo. O yan, sige. Oo. All year round din yan, yung practice na yan. Pero dapat ngayong Lent, all the more na ginagawa, di ba? Kagabi nga nung kasi naging ugali ko yung ito ng istasyon dito sa istasyon natin. Tapos nagro-rosary. Tapos alam mo, sabi ko dun sa anak kong isa, pag 6 p.m. na ganyan, nagro-rosary kami after ng Angelus o yung orasyon. Rosary ang kasunod, sabi ko sa anak ko. Ilan bang minuto yun, mami, tumatagal? Matagal na yung 45 minutes. to 30 minutes, sabi kong ganun. Tama. Sabing ganun. Kaya dapat, huwag niyong kalimutan yung dasal na iyon, sabi ko. Kasi importante yun, hindi niyo dapat malimutan. Devotion iyon kay Mama Mary. So, ang dami pa nating tatalakayin, no? Yung pag-aayuno. Eh, ano ba yung ibig sabihin ng pag-aayuno? At saka yung isa pa, sister, yung pag-iwas sa ilang uri ng pagkain. Ay, oo. Di ba? Oo. Abstinence. Oo. Eh di, kasi kagaya nga na napag-usapan natin kanina, natawa tuloy tayo. Isang beses lang yung meal, heavy meal na kailangan That's natin fasting. gawin. No? Ay, nako. Pwede naman natin yan talakayin bukas, Sister Tess. Tayong Ituloy dalawa pa rin natin bukas, to. di ba? Lunch date tayo tomorrow. O, ituloy natin. Napaka-importante Oo. matutunan ito o malaman ng mga tagapakinig natin, no? Oo, so, tama. ang bilis naman ng Ang oras. bilis ng oras. Di pa man Sige, umiinit sige. yung puwet ko dito. Agad-agad, tapos. Ibig sabihin,
Naku, yung kadaldalan natin talagang tumatala. Dalawa lang tayo pero napupuno yung booth. Oo nga, nag-text si Father Bong, hindi daw makakahabol kasi may meeting pa siya. It's okay, Father Bong. We will wait for you another Marami pa day. namang araw, Oo. Among Sige. Bong. Ano? Naku, kailangan na nating Oo magsara. nga May eh. mga babatiin ba tayo? May mga kailangan ba tayong i-announce? Kasi oras na. Oo, siguro next time na lang. Yung nakalimutan ko lang, Sister Car, yung tungkol sa 51st Eucharistic Congress. Kasi Ay, oo, concerned sige, tayo sige. dyan. So, tomorrow na lang, no? Ay, nako. Tapos na naman po ang isang oras ng ating Oo. Naku, kwentuhan. Dahil oras na, yung gamitin natin na dasal, yung awit na ating pinili para sa araw na ito. So, magsasara na tayo. Salamat po sa pakikinig sa amin at ngayon po, iiwan namin sa inyo ang isang dasal ng panalangin at dasal ng awit